narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala at kung ano ako. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay tumayo ang Kalingap team kasama si Kalingap Edu upang bisitahin si Ate Viancy. Sa kanilang pagdating nga doon ay naabutan nila si Viancy na naglalaban ng napakaraming damit. Dahil hindi pala alam ni Viancy na darating ang Kalingap team, kaya naman ito ay isang surprise visit. Pagkatapos naman nito ay nag-usap-usap muna sila nila Kalingap Edu at kasunod noon ay ginawa na nila ang pinaka-inaabangan ng mga supporters at ang kanilang mga viewers na Kalamansi Challenge na Part 2. Noong nakaraang challenge nga natin ay talaga namang napakatindi ng mga questions, ngunit itong part 2 naman ay mas pinatindi pa at mas nakakakilig na mga questions. Yung mga yung mga simpleng pag-scout lang. Ikaw, Viancy? Ako po siguro po yung yung mabalik po yung mga ko po, lola. Yung lola mo? Sinong lola? Yung mga magulang po nila po. Yung mga Bakit sila? kasi hindi ko po yung nakita hindi ko po sila naputan, tas yung saka maranasan din po nila yung mga nararanasan ko po ngayon. Yung mga nararanasan ko ngayon. Grabe. Oo, ano naman yung ulit yan? Grabe kayo. Yan ka lang? Ikaw bro, kayo? Anong gusto yung bisita sa past? Grabe talaga ang mga questions ngayong Kalamansi Challenge Part 2 dahil talagang tumatatak ito kay Ate Viancy at Kalingap Edu. Makikita natin na tinanong talaga sila kung ano ang mga babalikan nila sa past at mukhang naluluhan na rin si Kalingap Edu noong sumagot siya na namimiss niya yung mga time na nag-i-scout sila at sila ay buo pa. Sa kabilang banda ay hindi na talaga naiwasan ni Viancy na maluha dahil nga sa mga question dahil naalala niya daw ang kanyang lola. Kung may maibabalik man daw siya sa past ay sana gusto niyang ibalik ang kanyang mga lola na magulang ng kanyang mama at papa dahil gusto niya rin sana na iparanas o maramdaman ng kanyang mga lola at lolo ang mga naranasan niya ngayon na medyo maginhawa na ang kanilang buhay, hindi kagaya dati na walang-wala pa talaga sila at sobrang hirap. Ako siguro gusto ko yung gusto kong makita ng dinosaur eh. So hindi, joke lang. Layo na nun eh. Pero grabe, nakakatuwa yung sagot ni Viancy, nakaka-touch yung sagot niya. Napaka-family oriented talaga ni Viancy at inuna niya talagang pamilya sa lahat. Iniisip yung kanyang pamilya. Ano yung gusto mo bago sa sarili mo, Eds, kung meron man? Yung minsan talaga, may time na parang sobrang tamad ko pagka may inaabay yung mga time na gano'n. May mga time, oo naman. At sino naman siguro? Kasi siyempre pagka may mga namimiss kang opportunity ang nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang. Tama. Ikaw, Viancy? Siguro po yung mag-improve yung anak ko, pakikipagaling. Buti na lang talaga at nandyan si Kalingap Rab na talaga namang pinagaan ang mood na nangyayari noong mga time na yun. Dahil nagpatawan na lamang siya kaya naman medyo nawala na ang bigat sa loob ni Kalingap Edu at ni Viancy. Sa susunod naman na tanong ay tinanong sila kung ano ba talaga yung mga gusto nilang baguhin sa kanilang mga sarili. Sabi naman ni Kalingap Edu na gusto niyang bawasan ng kanyang pagiging tamad, ngunit para sa kanyang mga viewers ay hindi naman siya tamad at talaga namang marami nagmamahal sa kanya dahil sa sipag at bait ng kanyang ipinapakita. Dahil hindi siya tamad kahit anumang araw, bumagyo man o umulan, ay talagang sumusugod siya sa kanyang mga ini-scoutan at ito ay kanyang talagang tinutulungan.
Sa kabilang banda naman, nasabi ni Ate Viancy na gusto niya talagang i-improve ang kanyang pakikipaghalubilo. Ngunit ito naman ang sinabi sa kanya ng Kalingap team. Diba? Humble ka lang. Oh, okay na yun. Para wala man, sa totoo lang, wala akong nakita kay Viancy na kailangan niyang baguhin eh. Kayo ba? Wala akong nakita. Gusto ko ganyan na nga siya eh. Wag nang sobrang halubilo. Kasi mahirap yun. Wala yung humble mo pag ano. Tama yun. Kayo? Ikaw magbago ka na. Magbago ka ng style mo. Hindi ganyan. Dalawa. Ganyan tol. Okay, tell me something your fans doesn't know about you. Eds. Ano, Na ano ka? na mahilig ako sa ano, sa mga sa cartoons. Drama, ano, mga anime, sa anime. Hindi ko masyado na. Kaya tuwan-tuwa kapag nakita mo. Kasi ka mag-anime. Cartoons ka. Hindi naman anime yan tol. Cartoon nga. Ang sinabi ni Kalingap Rab dahil wala na talagang dapat na baguhin si Viancy sa kanyang sarili. Dahil lahat naman ay humahanga sa kung ano siyang klaseng tao at sa kung paano siya makihalubilo sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pagkatapos noon, ang next na question naman ay kung ano ba ang mga bagay na hindi alam ng mga fans nila na tungkol sa kanila. Sabi naman ni Kalingap Edu at isinare niya ang kanyang pagmamahal talaga at pagiging mahilig sa panonood ng mga anime at iba pang mga cartoons. Next naman, ang talagang gumulat sa lahat ay ang parang secret na ni-reveal ni Viancy sa vlog na ito dahil ang kanyang mga sinabi ay Puro po yung ano, daldal po kapag kami lang po. Wala na. Confirm. Ikaw, anong di alam ng fans sa'yo? Ano? Ikaw, Kuya Bob, ano yung hindi alam ng fans sa'yo? Ay nako. Yung hindi. Teka lang. Sumasagot pa ako. Hindi alam nila na si Bobby TV ay maiyakin. Huh? Hindi totoo yan. Bakit kasama mo ito sa bahay? So, next, ano na tayo? Round 2 na tayo, round 2. Okay na tayo sa mga warm-up questions. Ay, may isa pa pala. May isa pa. Last question dun sa first round. Since na kinilig naman talaga ang lahat sa ibinunyag na sikreto ni Viancy dahil ang kanyang mga gusto daw talagang i-reveal ay kung paano siya sa pakikipagtungo kay Kalingap Edu kapag walang kamera. Sabi niya na hindi daw alam ng kanyang mga fans at ng Kalingap team na talagang madaldal siya kapag kaharap niya si Kalingap Edu. Madaldal siya kapag silang dalawa lamang ang magkasama. Kaya naman kinilig ang lahat sa mga secret na ni-reveal ni Ate Viancy. Pagkatapos naman nito ay dumako na sila sa iba pang mga hotter questions dahil tapos na daw ang warm-up questions para sa ating Kalamansi Challenge. At ito na nga ang mga susunod na tanong na talaga namang nagpakilig sa ating lahat. So, since na simula ng naging Kalingap ka, part ka ng Team Kalingap beneficiaries or Kalingap family, ano yung mga bagay na na-realize mo sa buhay? Yung mas maging matatag po kasi mas marami pa po ang nakikita ko po na tinulungan niya, mas naghihirap pa po yung mga ganun. Ay, grabe. Galing talaga ni Viancy. Nakakatawa si Viancy. Oo. Hindi siya nahawa. Talagang para sila. Bagay talaga. Para sila ng para sila ng prinsipyo sa buhay. Okay. Kayo, paras ba kayo? Kayo tatlo? Ayaw. Hindi magkakaiba nga to. Iba kami tol. Iba ka eh. Ha? Iba ka. Hindi ako baka. Wala. Tama na, huwag tayo mag-away. Doon naman tayo sa mga sa round 2 na. Unahin natin ang mga paborito. Okay? So, paborito mong pagkain, Eds? Halos gulay. Pinaka-paborito ko. Hindi ako mapili sa pagkain eh. Lahat mo kinakain gulay, prutas.
Sa next na question nga ay mas humanga talaga ang Kalingap team dahil kay Viancy. Dahil hindi nila alam na ganito pala talaga mag-isip si Viancy at ngayon lang nila nalaman na talagang mature ito mag-isip kumpara sa kanyang edad. Dahil sinabi niya na kailangan daw na mas maging matatag siya at ang mga tao nakapaligid sa kanya dahil ito nga ang kailangan upang mabuhay tayong lahat. At yan ang kanyang mga na-realize noong simula na maging part siya ng Kalingap team. Pagkatapos naman nito ay mas dumami pa ang mga questions na dapat nating abangan dahil marami pang mga sikretong nabunyag si Kalingap Edu at Viancy tungkol sa kanilang relationship. At yan ang ating matutunghayan sa ating next na video. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot